Hello everyone. Welcome to Code with Kyle. Ngayon is gagawa tayo ng simple calculator project. First is open natin yung IDE natin, which is NetBeans. Antay lang. Then dito, since gagawa tayo ng new project is, kiklik natin to, new project. Then dito, pipili tayo dito kung anong gagamitin natin. Gagamitin ko is Java with Maven, then Java application. Next. Dito sa project name is, lalagay natin dito kung ano yung pangalan ng project natin. Since sign is calculator, lalagay ko dito is super simple calculator. Then finish. Ayan, nagawa na tayo ng project. Ito ay, uy, ganun. Dito is, i-remove ko muna to. Una natin gagawin is, magpa-plan muna tayo kung ano ba meron sa program natin. Since sa akin, calculator is, meron sa calculator is, may addition siya, subtraction, multiplication, division, tsaka remainder or modulo, and square root. Unang gagawin dito is, lalagay ko dito ang plano ko. Main menu. Sa main menu, ito yung pagpipilian ng user. Yung dito pipili yung user ng operator na gusto niyang gamitin. Ito, main menu. Then, lalagay ko na yung mga pagpipilian niyang choices. One is add. Two is subtract. Then, three is multiply. Four is four is divide. Then 5 is getting the remainder modulo. Modulo. Remainder pala. Sorry. Then 6 is ano pang kulang natin? Square root. Square root pala. Ayan, kompleto na yung pagpipilian natin. Wait lang. Lalagyan ko na pangalan ng ating system. Super simple calculator. Ayan, nagawa ko na. Pag irara natin to is, yan yung lalabas dito sa screen. Yan yung lalabas sa output. Ayan. Diyan, pagkalabas niyan, dapat may nakalagay dito na enter your choice. Since pipili tayo dyan kung ano yung choice natin na operator. Para malagay natin yan is, kailangan natin mag-import ng scanner. Sa pag-import ng scanner is ganito lang. Import java.util.scanner.
Ayan. So, may ano dyan kasi hindi pa natin na-use yung in-import natin na scanner. So, para ma-use yan is dito natin yan gagamitin. So, scanner, pangalan ng scanner, easy. Easy lang lalagay ko sin ano ng scanner, yung short term ng scanner. Easy, then new scanner, open close parenthesis, sa loob system dot in. Then, ito. Nag-warning dyan kasi di pa natin na-use tong easy. So, dito natin yan i-use sa baba. Since pipili tayo dyan sa anim, so, yung number lang yung pipiliin natin. So, int ang ilalagay natin sa choice. Int, tapos, yung name ng variable natin, kung saan natin ilalagay yung in-input ng scanner. So, sa choice lang ilalagay ko. Since, nagcho-choose tayo eh. Choice. Then, easy, pangalan ng scanner. Dot, next, int, kasi int yung ginagamit natin na data type. Then, open and close parenthesis, tapos semicolon. So, nagwa-warning ulit kasi di pa natin nagagamit yung choice. So, dito guys is ipaprocess na natin yung mga mga ano, mga choices ng user. So, if choice niya 1, dito gagawa tayo ng if-else statements or control flow statements na mag-aano dito, magpa-process nitong mga choices. So, if choice niya is choice equals to ay if mali, mali. If open close parenthesis choice equal to 1, then curly braces. Dito natin lalagay sa loob yung sa choice 1. So, sa choice 1, mm, lalagay natin dito is enter, ay, south tab, enter your first number. Ito, lalagay niya dyan, enter your first number. So, since nanghihingi siya ng input from the user, so, gagamit na naman ulit tayo ng scanner. So, sa ano, sa ganito to is, yung i-input ng user dito is int or number, whole number. So, int ang i-data type natin, then yung variable na paglalagyan ng input dito, lalagay ko na lang num1 kasi first number, then equals easy dot next int. Since int yung ginagamit natin na data type, then semicolon. So, nag-warning yan kasi hindi pa natin nagamit yung num1. So, dito, na nahingi na natin yung nahingi na natin yung first number kay user. Then, manghingi na naman tayo ng second number kay user para yung dalawa i-add natin. Then, enter your second number. Enter your second number. So, same with the first one.
lalagay natin dito, maglalagay tayo ng data type na hinihingi nito. So, since int yung hinihingi dito, int din yung ilalagay natin dito. So, int num2 is equals to ac dot next int between close parenthesis, then yan. So, ayan, nakahingi na tayo ng dalawa. So, pwede na natin dyan ipaprocess yung yung eto, yung addition. Since paprocess tayo na addition, gagawa tayo ng method or function na magpa-process nun. So, sa paggawa ng function is, ito, lalabas natin siya sa main method kasi di yan gagana pag ipapasok natin yan sa loob ng main method. So, labas tayo. So, dito, lalagay natin yung mga functions. Para di tayo malito mamaya pag may error. Functions. Dyan, functions. So, dito natin lagay addition function. So, ayan, addition function, dito natin lalagay. So, sa paggawa ng function is, ganito lang. Public, static, tas data type data type na needed mo i-return. So, since int yung natin dito, int din yung lalagay natin dito. Int, then, sum, I get sum, since mag-add tayo. Then, yung parameters niya. So, num1, int num1, then, int num2. So, int num1 and int num2. Then, close curly braces. Dito sa loob, since yung function natin is may return value, so, yung return niya is int din, yung i-return niya. So, ano to? Using returns. So, yung i-return natin is int din. So, int result. Then, paano ba mag-plus ng dalawang number? So, ganito lang. Num1 plus num2. Then, semicolon. Ayan. Then, return result. Semicolon. Ganito. So, lalagay ka sa lalagay mo yan, num1, then num2. Then, dito sa loob, ipaprocess niya yan. So, num1 plus num2, then ilalabas niya yung result. Then, pagkakuha niya ng, sa result, i-return niya dyan. So, yan yung ilalabas na answer. Then, dito, para makuha natin yung result natin, dito, gagamitin natin tong function na to. So, sa pag-initialize naman ng function na to, or pag-invoke ng function na to, ganito. So, gaya natin, int result, then equals, ito, tatawagan natin tong function na to, function name, get sum, then yung parameter, lalagyan natin. Ilalagay natin sa loob nito, ng arguments. Arguments na tawag dito kasi ini-invoke na natin siya. Pag dito sa function, parameter. Dito, arguments na. So, ano yung hinihingi natin dito na number? So, num1. Lalagay natin dito num1.
Di na tayo maglalagay ng data type kasi since na-initialize na natin kung anong data type siya dito. Ano na siya eh, sakop na siya dito eh, safe. So, num1, then num2. Para yun yung i-add niya dalawa. Niya dalawa. Ayan. Pag naano mo na yan, display mo na lang yung result. So, Salt tab, then the result is space, then plus result para ma-display yung result niya. Ayan, tapos na tayo sa addition. Then, run. Testing natin kung gagana. So, ayan. Gumana. So, since yung nagawan pa natin is add, so add mo na yung pipiliin natin. So, add, then enter your first number. So, kunwari, i-plus natin dito, 30 plus second number is 20. Dapat yung result nito is 50. So, eto, the result is 50. So, mali pala ako dito since naghihingi siya ng ano, dito natin yan nilalagay sa dito para neat tingnan. So, ganito lang gagawin yan. So, pag dapat ano dito, print lang. Hindi print line kasi next line yung ano eh. Pag ilan yung ano mo, sa next line na siya ano, next line na siya maglalagay. Then dito, wala tayong ano pala, wala tayong ganito. Front tab, enter your choice. Para kunwari, hinihingi ng ano, system yung choice ng user. So, ayan. Then, ito na. Tapos na yung add. Dito na naman tayo sa addition. So, since gumagamit na tayo ng if, dito, gagamit tayo ng if, else if. Since dami pa nating ano eh, lalagyan ng ano eh. Dito, else if tayo dito, else if din tayo sa multiply, else if din tayo sa divide, else if tayo dito, then else if tayo dito, then else, kung wala dito yung choice. So, else if, ah, lalagay natin ito dito. Para hindi tayo malito mamaya. So, else if, yung kung choice naman niya is, choice naman ng user is equals to 2. So, equals to 2. Yan lang yan. Equals to 2. So, ano yung equals to 2? Subtraction. So, dito, excuse me, sa-subtract tayo. So, same with the, ano, choice 1, hihingi ng number, hihingi ng first number, hihingi ng second number, then, boom. So, ikakopy lang natin to sa, ano, sa choice 1, then, copy, then, paste dito. Same lang sila eh. I-edit lang natin to. So, enter your first number, second number, then dito. Gagawa na tayo ng function sa subtraction. Subtraction naman na gagawa natin ng function. So, subtraction. Subtraction function. Para mabilis na natin ma-debug mamaya pag may error. Lalagyan talaga natin ito. Then, same dito. Same dito. Ganun pa rin paggawa ng function.
Copy lang natin to, then paste natin dito. And then, get, ano, get result talaga na. Get result subtraction. Dito rin, get result sum. Para ano. Dito, minus yung lalagay natin kasi subtraction eh. Ito. Wala pa lang ano. Daily basis. Kulang. Ano. So, ayan, na ano na natin. Nalagay na natin. So, ito, kakopy lang natin to dito. Para matawag natin yung function na to. Ayan. Get, ito pa. Get result sum. Get result subtraction. So, ayan, tapos na tayo sa choice number 2. So, try natin. Try natin, then enter your choice. 2. Subtract. Then enter your first number. 50. Then enter your second number. So, dapat lalabas dito is 20. Since 50 minus 30 is 20. So, ayan, the result is 20. Gumagana. Tama yung ano natin. Logic natin. So, mali pala ako dito. Dapat print lang din to. Kasi nangihingi ng ano. Para dyan lang, dito lang ilalagay ng ano. Dito lang lalagyan ng input. So, ayan. Proceed tayo sa next choice natin, multiply. So, multiply. So, now, natin para neat tingnan. So, dito, else if naman, choice niya is equals to 3, and multiply na. So, same dito, same ulit. Same lang ulit yan. Copy natin to ulit. Then, lalagay natin dito. Then, change lang natin yung wala tayong change muna. Kasi gagawa pa tayo ng function eh. Gawa ulit tayo ng function para sa multiply. So, sa multiply is same lang din. Ganito. Wait lang. Lalagay mo na ako ng ano, para ma-debug. Pag debugging mamaya, pag may error, madali lang hanapin. So, multiply function. Then, copy natin to since same lang sila. Copy, then paste. Then, papalitan natin to. Gagawin nating multiply. Then, dito, papalitan natin to ng ganito since ito yung multiply ano ng Java. Ayan. Asterisk. So, ayan. That's it. Kakopy natin to. Papalit natin dito sa dito.
para matawag natin yung function na yan. Then, wala. Tapos na. Tapos na tayo sa pangatlong choice. So, testing ulit natin. So, enter your choice, multiply, then enter your first number. So, yung first number natin is 10, then times 3. So, dapat yung answer natin dito is 30. Then, the result is 30. Tama. Tama yung logic natin. Then, close. Proceed tayo sa, proceed tayo sa choice 4, which is divide. Dito, may na-change na dito since di natin na-divide yung number sa 0. Gagawa tayo na ngayon ng dun, exception dun. So, ganito. So, else if choice equal to choice is equal to 4, then division na. Then, open ang curly braces, baba. Yan. Same lang din dito. Mag-aas na number. Then, copy natin yan. Since same lang sila, then, yan. Natin dito para neat. Yan. So, ayan. So, enter your second number. Since di natin matidivide yung number natin sa 0, so, ganito gagawin natin. So, if yung num2 niya is equal to 0, ang ipiprint out niya is ganito. Sa tab equals and sa tab ganito error number cannot divide by 0. So, pag 0 yung nilagay natin sa num2, since di na natin yan na-divide, ito yung ipiprint niya. Pero pag hindi 0, ito else. Else, hindi 0. Else, pag hindi 0, ganito na, ipaprocess na niya yung, natin, yung function natin. So, copy natin to, since same lang, copy natin yan, dyan natin nalalagay. At, dyan natin nilalagay. So, ayan. Then, gagawa ulit tayo ng function nito. So, same, lalagyan ko ng palatandaan para mamaya pag magdidebug ako, pag may error, dali lang. Function, divide function. And dito na ako maglalagay ng function ko. So, copy ko to kasi same lang, same pa din. So, ayan. Ayan. Then, dito, change ko to, lagay ko divide, caps lock, divide. Then, sa divide naman, ganito yung operator niya. Ganyan. Sa Java. So, dito ko lang ng really guys. Ayan. So, ganyan. Then, initialize natin dito.
or invoke natin dito, invoke dito. So, ayan. Tetest natin kung gagana. So, una natin itetest is 4 divide. Una natin itetest is lalagay tayo ng 15. Then, i-divide natin sa 0. Tingnan natin kung ano lalabas. Oh, so, error. Number cannot divide by 0. So, ayun. Gumagana yung exception niya. So, run ulit natin. Then, enter your choice, 4. Then, same 15 yung first number natin. Then, i-divide natin siya sa 5. So, 3. So, tama yung logic natin. And then, tapos na tayo sa Tapos na tayo sa 4. Tapos na tayo sa 4. Dito na tayo sa 5. Next is 5. So, dito, else if na naman tayo dito. Else if kung choice niya is 5 or 5, so, ganito gagawin niya. Kung choice niya daw is 5, then, hihingi ulit tayo ng number. Hihingi ulit tayo ng number sa user para, kukunin natin yung remainder niya. So, parehas lang to sa divide eh. Parehas lang tong modulo tsaka, divide. Pinagkakaiba lang is yung remainder yung kukunin niya. So, ikakopy lang natin to. Di din to na di-divide di din to na momodulo sa 0 eh. So, copy natin to. Then, yan. Change lang natin to dito. Cannot get. Ganun. Lagyan natin. First number, second number, then the result. Tapos, dito, gagawin na naman ulit tayo ng function. So, modulo function. So, modulo function. Then, baka na tayo dito ng function. Copy lang natin to. Paste. And same lang ito lahat eh. Then, papalitan natin name. Get result modulo. Then, dito, papalitan natin yung operator. Percent naman. Para makuha natin yung modulo. Yan. Tapos na. Ay, ito pala. Copy natin to. Then, lagay natin dito. Yan. Tapos na. Then, try natin i-test kung gumagana. So, what if choice natin is 5, then 10, then 0. So, yun. Number cannot get the remainder by 0. Then, run ulit natin. Then, modulo ulit. Lagyan natin ulit first number 10, then 3. Tingnan natin kung ilan yung remainder niya. So, dapat 1 to. 3, 6, 9. Then, may natira pang isa na bilin. 1. So, 1. Yun. Tama yung logic. So, tapos na tayo sa 5. Proceed tayo sa 6.
which is ang square root. So, sa square root naman is isa lang hihingin natin dito since isa lang yung i-square natin dito. Or kunin natin yung square root. Isa lang yung kukunin natin na square. So, square root, then else if equals, else if choice is equals to 6. Else if choice is equals to 6, open and close parenthesis, open and close curly braces, then none. So, since isa lang yung hihingi natin na number, ito lang yung una natin. So, copy, paste, enter your number. Get the square root. So, ganyan. So, dito, gagawin natin dito is gagawa tayo ulit ng function para mag-handle sa square root na function. So, square root function. Then, kakapin natin to, then paste. So, edit lang natin. Since isa lang yung hinihingi natin doon, papalitan natin isa lang yung parameter dito. Then, di-delete natin to. Then, papalitan natin to ng square, 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 ganyan na lang. Square, result. Then, dito is, sa Java, may ano na sila, may built-in na sila na nag-square root na ano. Ito yung math dot is sqrt, then open parenthesis and close, then ganyan. Then dito, lalagay natin dito yung number. Since ito, int yung dapat i-ano natin. So, int, lalagay tayo dito ng int. Kulang yung ano natin. Ayan. Kukunin natin ito, mag-error eh. Flat na int dyan. Since sa dito yung pag ito gagamitin mo, double lang yung ilalabas niya. So, lalagyan natin ng ganito para int yung ilalabas niya na result. So, ayan, tapos na. Then, copy natin to. Tsaka, ilalagay natin dito. So, int result. Ito, copy na natin to. Copy. Paste. So, int result. Isa lang yung argument. Since isa lang yung parameter natin. Then, get result squared.
SQRT. Ayan. Ito, try natin ulit. Then, ito. Square root. So, 6. Then, ano yung i-square root natin? So, try natin 100. So, yung square root ng 100 is 10. So, tama. 10. So far, tapos na tayo sa ano. So, dito, mag-handle tayo ng mga ano, what if. Mga what ifs na kailangan natin i-handle. Dito, what if yung ilalagay ng user is wala sa choice. So, sa pag-handle niyan is maglalagay lang tayo dito ng ano, else. Else. Else tayo dito. Wala na tayong lalagay na ano, parameter since else na to. Pag wala dyan sa lahat, pag wala dyan sa lahat, pag wala dito, wala sa choice 1, wala sa choice 2, hindi choice 3, hindi choice 4, hindi choice 5, hindi choice 6 yung pinili ng user. So, dito siya ma-bebelong. So, yung ilalabas niya dito is sa tab, error, then invalid choice. Invalid choice. Ayan. So, try natin. So, what if ilalagay niya is wala sa choice? So, try natin 7. O, di ba? Invalid choice yung labas. Na-handle na natin yun. So, dito, pwede tayo para di na tayo paulit-ulit na mag-run. Pwede natin to lagyan ng loop. So, lalagay ako ng loop. Ganito lang paglagay ng loop. So, yung loop na ilalagay ko dito is do while na loop. Para ano muna to, i-run niya muna to bago niya i-check yung condition. So, kung true ba or false. So, do, then, open parenthesis. So, hanapin natin dito yung pinakalas niya. So, idudo niya to. Then, so, sa if ba to? San? Sa, ito. Ito yung sa do. Dapat dito yung do. Yan. Eh, while choice. Ay, wait lang. Lalagay pala tayo ng else if din dito para ma-stop natin yung loop. Else if ganito naman, else if kung choice niya is 8. Ay, wait. Choice niya is equal to 8. So, lalagyan natin, ay 7 pala. 8 naman. 7 pala, 6 pa lang tayo dito. 7. So, lalagyan natin ito sa tab 7. Mag-exit na.
exit na yung system natin. Setting, exit, exit lang. Align natin. So, mag-exit na yung system natin. Pag choice niya is 7. Since nagagamit tayo dito ng ng loop, so kailangan natin tong i-initialize dito muna yung sa labas sa do yung choice. So in choice. Tapos lagyan na natin ng semicolon para void lang to. Yan. Para since nag-initialize na natin dito in choice. Ayan, kagana na yung loop. So try natin. Try natin maglagay ng ng 8. So ayan, naglo-loop lang siya. Bumabalik lang siya dito. 9. Bumabalik lang siya dyan. 4. So enter your first number. 4 divide yung pinili natin. So 20 divide 5. So 4 yung result niya. So babalik lang ulit siya dyan. Pag exit natin, press lang natin yung exit. Tsaka yun, build success na. Nag-exit na yung program. So, dito sa exit may lalagay tayo dito para maganda. So, tab, ganito. Exiting system. So, ganyan. So, pag pag 7 yung choice mo, lalabas niya yan. Ang ilalabas niya is ganito. So, see that close. Close natin yung scanner natin dito. Yan. Para pag-exit niya, mag-close yung scanner. Ayun. Done na tayo sa what if natin. Then, may isa pa tayong what if dito What if yung ilalagay ng user is hindi int, kundi letters or kano pa, letters, hindi int. So, pag-handle niyan is gagawa tayo ng function niyan para ma-handle niyan. So, sa paggawa ng function niyan is ganito. So, lagyan natin is get int input only. So, copy natin to. Yan. Close. Yan. So, sa pangalan natin is input. Then dito is ilalagay ko yung scanner. EC scanner EC. Yan na ilagay ko since yung mag-input tayo. So, sa loob nito is
check na ano tayo ng loop while true para paulit-ulit lang siya 'pag ano, hindi nilalagyan ng int. So, while true 'to, paulit-ulit lang siya. 'Pag mag-false na, ayan na, mag-exit na siya. So, if natin, if sa pag-check ng input kung int ba talaga nilagay niya, ganito lang, easy dot as next int, as next int, 'to. Ito yung i-return niya. I-re-return niya is easy dot next int, next int. Ah, 'pag hindi naman next hindi wala naman siyang next int, so dito siya na-belong sa L. So else, so sa else is ilalagay natin dito is sa tab invalid input. Please enter a number. Easy lang pala. So, nangingi lang. Ganyan lang. Then, valid input, please enter a number. Nakalimutan ko yung study ko. Ito pala. Invalid input, please enter a number. Since nangingi siya ng please enter a number. Since nangingi siya ng bagong so ilalagay natin dito is easy dot next lang. Since di natin alam kung ano ilalagay natin, so next lang. Ito, pag lalagay natin dito int na, so dito na siya nabibilong sa next int. Paglalagay pa rin natin dito is yung kunwari double, line, dyan pa rin. Paulit-ulit lang yan, paulit-ulit. Paulit-ulit. Tapos pag int na, dito na siya nabilong. I-return niya na ulit to. So, i-return niya itong next int dyan. Hindi ako marunong mag-explain. So, ganyan lang yan. Basta dito, ay lalagay niya dito is mangingi siya ng ng input. Kahit anong input. Kung ilalagay mo next line, next double. Pag hindi pag wala yang int, di niya i-return to. Di niya to i-return talaga. Yan. So, ganyan lang. So, ano,
Then, ilalagay natin to yung get input dito sa choice. So, sa loob ng ng arguments is easy yung lalagay natin. Since yan yung pangalan ng scanner natin. Ayan. Then, try natin. So, what if ilalagay natin dito is letters. Ayun, invalid input, less than 10 number. Ilalagay natin dito, letters, point 33. Diyan, diyan diyan int eh. So, int ilalagay natin. Pag int naman ilalagay natin, tas wala sa choice, yan nalalabas, invalid choice. Yan, invalid choice. So, doon lang talaga siya sa choices natin. So, exit na natin to. Yan, exit in system with success. So far, ayan na natin yung mga what if natin. Pwede na natin to ilagay dito eh, sa, sa mga dito, sa mga input natin para int lang talaga yung kukunin niya. So, int, 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 ito, lalagyan ko lang to ng lahat. Int input para int lang talaga yung kukunin niya. And, so far, tapos na tayo sa sa natin, mga what if natin. So, proceed tayo. So, may what if ako. What if gusto natin tong mag-accept siya ng double, ipa-plus niya yung double tsaka int, then double tsaka double. So, pwede din yun. Tawag doon ay gagawa tayo ng method para doon. So, ang tawag dito is method overloading. Ito yung same name lang, pero iba-iba yung parameter. Then, dito, natin yung method overloading. So, copy natin to since gagawa tayo ng para sa double na function. Then, get sum, get result sum. Ito, papalitan na natin to ng double since double yung gusto natin eh. So, papalitan din natin to ng double. Double, double, tsaka double dito. Then, yung return value niya is double din. Ayan. So, get some, to? Di pa pala natin to nagagamit. Nag-error pa yan. So, sa pag-ano naman natin dito is, gagamit tayo ng ganun. Yung ec.nextInt para ma-check natin kung in siya or double siya na number. So, dito is, lagyan natin dito ng if statement. Then, kung if has nextInt siya, ec dot has nextInt so ito yung lalabas niya. Wait lang.
And if has next in siya, ito yung lalabas niya. Wala 'to. Hindi ko pa nilagyan 'to ng ano. So, ito yung lalagay niya. So, dito check din natin dito sa second number. Di pala dito. Dito, check din natin 'to dito sa second number kung next in ba 'to. So, if has next in ulit, easy, has next in, kung ang input niya dito is next int ulit, so ang ano niya dito, ang i-return niya is ito, yung num2. Kung yung num2 is may next int, may int, then i-return niya is int num2, get input, then else, ano to, lang, ba't nag-error to? Paano to? Na ako, nalilito ako. If pass next int, then check nyo, check, pass next int ulit, then eto, result na. Lalagay na pala tayong result. Lalagay natin result dito kasi na-check na. Yan. Dito, result. Ang result dito is double. Then, kung hindi dito yan lalabas, double. Num2. Kung di int ang num2 niya, so double num2 equals get sum num1, num2. Ay, di pala. So, double yung num2 niya, tapos eto. Ay, ito lang. Kasi double yung kukunin natin, gagawa natin to ng function na double lang talaga. So, sa paggawa ng function na double lang talaga, parehas lang to sa int. So, kakopy lang natin tong int, then lalagay natin dito, get only double input function. Function. And, so, papalitan na natin to ng double. Then, sa get int input, double ulit. Papalitan natin. Same lang to ng ano eh, ng logic eh. So, dito, check niya kung double. Kung double, lalagay niya dito. Ang i-return niya is next double. Then, yan. Dito, lalagay natin is get double input. So, copy natin, then, saan na yan? Copy natin, lalagay natin dito sa, ito pala, get double input, then,
open close parenthesis, easy. Ayan, ayan. So, na-get na natin yung double na input. So, num1, num2. If, else, if, else, then if dito. Ay, wait. Mali. Dapat kasali tayo. Science. Then, magawa tayo ng else dito. Else para sa ito. Lagyan natin dito na ano. Else para ito. Yan. Else niya to. Then, ano, double to. Get result. Tapos, print na yung result. Diyan. Uparyas in, saan pala? Sort tag. Yan, papares in. Lalabas niya yung result. Then, double naman, lalabas niya yung result. Then dito, papares double. So, may pares int na. May pares double na naman dito. So, else, kung hindi int yung number 1, so double num1 equals get double input, then same num2, double num2, enter yung second number pala. As ulit ng second number para sa ano. Then if then kung double, so ayan, double. And then, yung result niya is double din. Double result. Then, get result. Naman lang to. Once naman lang to. Then, to print out niya yung result. So, ganyan na mag-handle ng ano, para mag-accept ng dalawang data type, yung double saka ito, bata na to, unreachable statement, illegal expression. Nawala yung Yan. So, ganyan. So, ito try ko. Ay, wait lang, hindi ko pala na-explain. So, dito,
is nanghihingi ka ng first number. So, yung hinihingi mo na first number is i-check mo na muna kung int ba or double. So, kung int, ito yung lalabas. Kung double naman, so dito siya mahuhulog. So, int num1, lalagay niya is get double input. Then, check na naman, check niya naman yung second number. Kung int naman, dito siya mahulog. So, get int is ganito. Result naman ng to result. So, kung double naman, dito siya mahulog. So, get double input, then get result sum num1 num2. So, dito yan. Kung int tsaka double. Since nasa loob lang to ng ano eh. Nasa loob lang to ng int na num1. So, kung int tsaka int yung num1 niya, pero yung num2 niya is double, dito yan mahulog. So, int naman yung num1 niya, tapos int yung num2 niya, dito yan mahulog. So, dito, kung parehas naman, double, dito, check niya dito. Enter your first number. Check niya, double yung nilagay mo. So, dito siya mahulog. Get double input. Then, second number, check niya naman dito. Check niya yung second number dito. Check niya kung double. So, dito yan mahulog. Ito yung second number. Double. So, get niya yung result sum, num1, num2, then print niya yung result. Ayan. Ganyan lang yung ano niya, logic niya. So, run natin, itatry natin kung gumagana. So, add muna tayo ng int tsaka double. So, i-add natin na number is 10.50. Then, yung i-add natin is 20. So, 30.5 yung lumabas. So, yan. So, yung paras double naman. 24.5. Then, choice pa pala. So, add your first number is 24.5. Then, yung second number 24.5 ulit. Lalabas niya is 49.0. So, yan. Gumagana. So, exit na natin. Para mag-exit na yung ano. So, same dito. Sa subtraction, ganun lang din. Gagawa tayo ng isang function na nag-handle sa nag-handle sa double. So, double, papalitan lang to. Double, double, double. Then, double ulit ito. Double result. Turn result. Yan. Yan na lang lagi yan. So, ikakopy lang natin to. Copy lang yan. Copy. Then, ipipaste lang natin dito. Then, yan na lang natin. Papalitan lang natin yung mga function niya. Saan yan? Ito. So, get result sum. Gawin natin. Get result subtraction. Get result subtraction. Then, get result subtraction.
Yan. Yan, gagana na yan. So, dito sa ano, sa multiply, ganun pa din. Ganun ulit. Copy natin to. Same lang to eh. Same lang to lahat eh. Copy natin. Then, ipipaste natin dito sa choice tree. Ay, putik. Sorry. Paste natin sa choice tree. Copy. Paste. Then, ganon. Gagawa natin ng ano, isang multiply yung nag-handle sa ano, double. Control V ulit. Tapos, gawin natin double ulit dito. Double. Double ulit dyan. Double. Dito double. Dito double yan. Double lahat mo. Then, naman, times lang to. Yan. And get result multiply. Copy natin. Palitan na natin to. Yung get result subtraction. Yan, palitan natin yan. Palitan natin to. Palitan natin to. Then, so far, taas na tayo dyan. So, dito na naman tayo sa 4. So, sa 4, copy na ulit natin to. May ibahin lang tayo sa 4. So, copy ulit natin to. Kunti lang naman i-ibahin eh. So, ipipaste na natin yan dyan. So, Ctrl V. Sabihin mo, dito lang yung i-ibahin dyan. So, sa num2, so, pag get niya ng ano, input sa num2, mag-if ka ulit niyan. If num2 is equal to 0, copy ko to. Pag check niya sa num2, kung 0 yung nilagay, magana siya. Magpiprint out siya ng ano. Ito, kunwari dito, 0 nilagay niya dito. So, piprint out niya to. So, dito, print out niya. Then, close. Then, mag-else siya dito. Else, open, then, close niya dito. Ayan. So, i-explain ko to. Kung, ano, ito. Ba dito, i-check niya yung, ano, second number mo, kung int ba. So, yan. Kung int, tagay niya, dyan, kung int nalagay mo, dito mahulog. So, kung 0 nilagay mo, ito yung ipiprint niya. Kung int naman nilalagay mo, dito siya mahulog. Int result. Get result. Tapos ano. Yan. Tatry natin. Kahit lang, di pala nagawa natin ng ano. Yung divide. Gagawin muna natin to ng function. So, copy. Copy lang natin. Same lang. Paste. Then, palitan natin double. Double. Then double.
Double. Ano? Then, palitan natin yung name. Choice is for get result divide. Get result divide. Get result divide. Yan. So, try natin kung gumagana. Sa divide na yan, no? So, sa divide. So, 4, enter your choice 4. So, enter your first number. Try natin 34.5. Then, second number natin is 0. So, the result is infinity. Why? Ay, dito yan. Ay, putik. Dito pala natin nalagay. Mm, and else. So, ang ganyan, int result, get divide naman. Else, ito lalagay niya. I-try natin ulit. May mali ako eh. 4 divide 50.43. Then divide 0. The result is infinite talaga. Saan to? Egal. Saan to kasi? Hanapin natin to. Baka dito. Then, else natin dito.
Pwede na ata ako di maglagay ng else dito eh. Check lang naman yan kung zero. Pwede na di lagyan ng else siguro. Natawag yan na ano eh, single ano, statement. So, 54.5 ay, ah, number ko pala. 54.5 then cancel ka number mo is 0. Error, number cannot divide by 0. Ayan. So, num2 equals 0. Then, system.out print. Ayan, nalagay na. Cannot divide by 0. So, ang choice niya naman is 5. Ganun pa din. Copy ko lang ulit to. Sa 4, since same lang yung modulo tsaka divide. Then, dito sa modulo, create tayo ng function na mag-handle sa double. Double. Lagyan natin dito modulo. Ito ulit. Dito. Saan yan? Dito. Modulo. Yan. Try natin. Tapos natin ng isa. Modulo number 5. Then versus 10. Then 0. Execution failed. Wait. Diyan ko nga else. Lagyan ko din to ng else dito.
Yan, try ko ulit. Baka gumana na. So, modulo 10, open 0, 10 modulo of 0, 0. Divide by 0. Divide by 0. Ay, modulo 4.5, then 0. Divide. Ayan, gumana. Calculate the Ayan. So, tapos na tayo sa ano, sa modulo. So, dito na tayo sa square root. So, sa square root is gano'n lang din. Check lang natin ulit. Pero, yung check natin is yung only number na. So, isang number lang dito eh. So, enter your first number, get the square root. Enter your number to get the square root. So, i-check natin kung easy, kung nilagay niya ba is may int as next int. So, ito ano niya, execute niya. Ito na. Cannot find the symbol. Meron naman ah. Ay, puti. Wala. Pass pala. Easy that has next int, then ganyan. Else na agad. Ay, kali. Else na agad dito. Lalagay tayo ng nag-handle ng double na square root. So, copy natin to. Then, paste lang natin. And, gagawin na natin tong double. Double. Double natin yung, tapos, kukunin na natin tong int, since double na yung
ilalabas na result ni math.square root. So, ayan. Then, i-copy natin to. Ay, di na pala natin papalitan to since di na natin pinalitan yan eh. So, else, then, double naman. Equals, get, double, input, then, easy, semicolon. So, nakuha na natin yung naman. Int result, ay double result, since double yung natin dito, then, equals, lagyan natin yung square root na function naman. Close. Then, i-display natin yung result. Copy, paste. Yan. Tapos na. Then, irara natin. Test natin yung modulo kung gumagana. So, modulo, square root. So, 6. Lagyan ng 6. Then, square root. Yung square natin is 25.5. So, the result is 5.04. So, kung gusto natin gawin yung kung gusto natin yung gawin na lang, dalawang decimal point lang is ganito lang. Ang ilalagay natin dito is saan yan? Ilalagay natin dito is printf. Then dito sa result is ipo-format natin siya into 2 decimal point lang. So, percent, paano pa-format? Ganito, percent, point 2, since 2 decimal point lang, then F. Then, lagyan natin comma. Ganyan lang. Then, dito, lalagyan natin to ng ganito, para hindi magdikit doon sa hindi magdikit doon sa result natin. Try natin. Square root 25.5. So, 5.05. 2 decimal point na lang. So, that's all. Yun lang yung natutunan ko sa sa programming to namin. Then, yun, na nilalagay ko lang dito sa project namin. So, yun lang. Salamat sa panonood. Code with Kyle, out.